Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video, tayo ay magpapadala ng tatlong inverter silent generator sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So ang ating Philking 4200 fully automatic, ang ating Philking 7500 fully automatic, ang ating Philking 4200 fully automatic. So lahat po ngayon mga ka-Best Buys, fully automatic yung ating ipapaship out. Pero mga ka-Best Buys, before anything else, intro muna tayo. So yun yung mga ka-Best Buys, so magpapadala nga tayo ng tatlong inverter generators natin. So maraming salamat sa inyong suporta mga ka-Best Buys. Tuloy-tuloy ang ating pagtangki sa mga tumutuloy-tuloy na pagtangkilik sa ating produkto. So mga ka-Best Buys, at dahil po dyan, nagdagdag po kami ng mga freebies. So bukod sa iDelays, meron po tayong mga Philking shirt. Yung mga nasa likod po na yung mga ka-Best Buys, ipapadala din natin yan sa inyo. Kada isang unit po, meron kayong matatanggap na isang libreng Philking shirt. So yan po, napakaganda ng ating mga t-shirt, So maganda po yung print niya, pati yung kanyang t-shirt, napakaganda rin mga ka-Best Buys. So ito po yung fit ng t-shirt sa akin. So makikita nyo naman, napakaganda po, Ang ganda ng kulay, tapos may marks pa sa, may marking pa sa likod na BBM. So Best Buys Mindoro tayo mga ka-Best Buys. Okay, and for the first unit mga ka-Best Buys, itong unit na ito ay mapupunta kay Sir John Frey Opendo dyan sa Benguet. So mga ka-Best Buys, silipin natin yung unit. So Philking 4200, siyempre automatic, push start na lang yan. And siyempre dahil siya ay fully automatic, meron siyang ATS, automatic na nabubuhay at automatic na namamatay. So start muna po natin by manual start and push start. So ito po. So maaari po sa ikalawang buhay siya mabubuhay. So 228 po yung kanyang voltage. 230. Susunod po dyan ay Hertz, 60 Hertz. And time. Yan, 0-0 pa po yung mga ka-Best Buys. So, Sir John, bago-bago po ang inyong unit ha. So, stop muna natin. So, Sir John, ang ating pong unit ay may inclusion na isang panel, tapos dalawang male plug, isang spark remover. Siyempre, ang kanyang napakagandang manual. Ayan. Also, ang unit po na ito ay may free na lace and free na t-shirt. Siyempre ang kanyang ATS para sa fully automatic function. Parang automatic po siyang nabubuhay and automatic siyang mamamatay. So ito naman po yung loob niya. So meron siyang contactor na tig 25. So yung 25 na yan, pag pinagsama natin 50. Okay. So dito naman po tayo sa kabilang unit. Mamaya na po natin ititest sila, So ito unit naman po ito. Madalang lang po yung nakaka-avail nito dahil ito po ay medyo may kamahalan ng konti. Pero ito po ay inverter, silent, dual fuel with carbon monoxide sensor. So ito rin mga ka-Best Buys ay dual fuel nga, nabanggit natin. Kung kayo po ay familiar dito, ito po ay LPG regulator. So pwede po siya sa LPG mga ka-Best Buys, May option tayo na LPG. Although mas mahal po ang LPG kaysa sa gasolina. At the times of emergency, sigurado kasi yung mga bahay natin ay may mga LPG. Okay? So, meron po tayong option kapag nawala ng gasolina, yung LPG na lang gagamitin natin. Pero for the meantime na para pang backup lang. So, pero mas malakas po yung power na na-deliver ng mga gasoline fuel kaysa sa ating LPG. Another thing mga ka-Best Buys, ito pong generator na ito, aside from being fully automatic, ito po, automatic na rin itong nabubuhay at saka automatic na rin po itong namamatay. Gawa nitong ating ATS.
kung mapapansin nyo po mga ka-Best Buys, napaka-massive ng kanyang ATS. So yung button po is pahiga. So yung kabila po kasi itong ATS na to, yung ating 4.2, patayo po yung mga button niya, no? Tapos medyo maliliit. So ito naman po ay pahiga and napakalaki. So ito naman po yung laman niya sa loob. Napakalaki ng ating naipagawa dito, sobrang laki. 100 amperes na ATS. So napaka-massive niyan mga ka-Best Buys. Kita nyo naman, no? Napakalaki ng housing. Okay? So mga ka-Best Buys, aside from being or having an ATS, meron din siyang remote control. So yung remote control niya, para less hassle tayo, on and off na lang tayo. So napakahalaga nito mga ka-Best Buys kapag nagka-camping tayo. Since hindi nga natin kakailanganin itong ATS sa campsite, pero kailangan naman natin ng remote or magagamit natin itong remote sa mga campsite kasi siyempre walang kuryente doon at kailangan mas madali kung ang pag-control sa generator kung i-on at saka i-on off nang natin siya, no? Kapag medyo malayo yung pinaglagyan natin ng generator, hindi na tayo lalapit pa sa generator para i-on and i-off siya. Okay? Another thing mga ka-Best Buys, sisilipin natin yung ating panel. Napakaganda ng panel niya mga ka-Best Buys. So talagang fluid na fluid. Siksikan talaga siya. Talagang kaliit-liit ang detalye or kaliit-liit ang sulok ay nakonsumo ng generator na to. So at mga ka-Best Buys, isa pang maganda dito, naka 5-in-1 panel siya na naka-compress na, no? So 5-in-1 digital display na po yan mga ka-Best Buys. And may overload, may output, and low oil alert pa siya or low alert light. So halimbawa mababa yung oil, mag-alert po siya and mamamatay yung ating unit. Ang output niya is kulay green kapag merong binibigyan na kuryente, kulay green, and kapag overload mamamatay din siya mga ka-Best Buys. Ito rin pong generator na ito ay may 50 amperes na RB type na output kung saan pwede kang gumamit ng heavy load dito. So kapag medyo alam mo na, anticipated mo na medyo malaki yung consumption mo, dito na tayo magsasaksak. Pero kung yung mga regular natin, which is 30 amperes lang, dalaw po yan mga ka-Best Buys. So andyan po yung regular socket natin, yung ating male plug. So ito po yung isasaksak dyan mga ka-Best Buys. Ito po yung para sa RB, napakalaki ano, copper pa yan, talagang matindi sa initan yan. So ito naman yung regular plug natin. So yan yung mga heavy duty na regular lang. So may mga mas mura pa po dito na mga plug, yung mga 3 prong din, pero mga regulars lang yan. Ito medyo heavy duty na talaga pag mga ganitong klase, mga malalaki. So mga ka-Best Buys, meron din itong USB, which is wala sa ating Pilking 4200 kasi hindi na nga magkasya. So dalawa po yan, isang fast charging at saka isang regular charging, isang 1 ampere at saka 2.1 ampere port. Meron din siyang parallel connection. Siyempre yan ang hindi nawawala sa ating mga silent type na inverter. Lagi pong may ganyan. So if ever na mabitin tayo sa ating 7.5, pwede nating dalawahin at maging 15 kVA. Napakaganda talaga ng mga inverters, ano. Isipin mo kung itong mga generators na ito ay kukumpara mo sa mga diesel engine, yung 15 kVA, napakalaki na ng mga ka-Best Buys. Kumpara dito, napakaliit lang nito, 7.5 na agad, ano. So mga ka-Best Buys, i-discuss pa natin yung iba na meron pa dito. Yung ating ATS port, ayan. So ang ating ATS port ay 7 pins, 2, 4, 6, 7. Okay, 7 pins po. So iba-iba po yung mga pins nga ng ating mga ATS, ano. So depende sa functionality niya. Yun doon po nagre-rely yung mga pins. Let's say mas marami yung function niya or mas marami siyang pwedeng ikabit doon sa connection, or mas maganda yung flow, o kaya mas sophisticated yung linya, mas marami siyempre yung kanyang pins. Mga ka-Best Buys, makikita din po natin dito yung mga reset button. So regular na meron dapat yan. Yung kanyang charger na DC, so 12 volts. Meron din sa sariling breaker, and then yung kanyang LPG inlet. Yan mga ka-Best Buys, ano, LPG inlet po yan. Ipakita ko lang rin sa inyo yan. Tapos sasarahan natin ito. Then ito naman po yung control ng ating dual fuel, kung gasoline ba o LPG ba yung paggaganahin natin. Let's say yan, titurn lang natin dyan. So ngayon nakagasolina tayo. So yung kanyang napakagandang push button start and stop.
Syempre, hindi rin mawawala dyan yung ating economy on and economy off. Pag low RPM or low idle on, siya mas mura yung kanyang consumption. Kapag naman po medyo heavy load tayo, naka low idle off tayo dyan, mas mataas yung RPM, pero mas malakas naman, mas stable yung kuryente na may bibigay niya, pero mas malakas ng konti ang kanyang fuel consumption. Syempre, ang pinagmamalaki natin na CO alert or carbon monoxide sensor alert. Kapag medyo mataas na yung rate ng ating carbon monoxide sa ating generator, sa paligid ng generator, nasisense niya, magsiswitch off po siya. So makikita rin natin ito mga ka-best buys, ang kanyang owner's manual. Ayan. And sa kanyang package naman ay makikita natin itong panel niya, flexible panel, ang kanyang parallel cable. So mga ka-best buys, ang purpose naman ito is para hindi na tayo gumamit ng parallel kit, magpapa-parallel cable na tayo. Since meron naman po tayong RB type na socket which is 50 amperes. So silang dalawa, halimbawa may isang ganito pa, kapag nag-parallel sila mga ka-best buys, dito tayo magsasaksak sa 50 amp na socket. So since dalawa nga siya na 50 amperes, na meron siyang 50 amperes yung kabila, diyan na tayo sasaksak para yung binibigay nito na 15 kVA na power ay makuha natin. May hina yung ampere na makukuha natin doon, samantalang dito is 50 amperes. So next tayo mga ka-best buys, sa mga meron pa nito, kung ano pang meron dito sa unit na to. So yung ating basic tool mga ka-best buys, ito rin syempre yung walang kamatayang screw and spark plug remover. Yan ang kanyang tatlong plugs, yung ating 50, 30, 30. Ang mga ka-best buys, itong generator natin na to ay, since ito ay dual fuel, meron siyang rated power para sa gasoline and rated power para sa LPG. So makikita natin dito yung specs niya. Mas mababa po yung power na naibibigay ng LPG, which is ang maximum niya is 6 lang, and kapag sa gas naman ay 7.5. Ang rated power naman ng LPG is 5.5. Ang sa gasoline naman is 6.0. Okay? So mas malakas po ang power talaga ng mga gasoline fuel kumpara sa ating mga LPG. Another thing mga ka-best buys, hindi po ito limited lang sa mga push start and ATS and remote. Meron din po siyang manual start. Ayan. Yan. So napaka dami talaga ng features ng ating Philking 7500 ano. Lahat halos ng specifications o lahat ng specs na pwede na maaaring ilagay dito sa generator nito is almost nandito ng lahat. So meron tayong bagong update mga ka-best buys. May mga generators nga para tayo na fuel injected, and soon kung papala rin tayo ay magpapalagay na rin tayo noon kung papasok siya sa budget ng mga Pinoy. So if ever na magkaroon na tayo ng technology ng fuel injected para dito sa ating mga Philking, maglalagay na rin tayo mga ka-best buys at pwede nyo nang abangan yan. Okay? So much for this unit. Ito nga palang unit na ito mga ka-best buys ay mapupunta kay Sir Eugene B. Sa Adera ng Negros Oriental. So napakalayo pa napupuntahan nito mga ka-best buys, ano? So kapag po mga 50 kilos and above, hindi na po yan kayang i-cater na COD dahil hindi na po siya kayang tanggapin ng ating mga freight forwarder. So kapag po ganito mga 50 kilos, more than 50 kilos na generator, kadalasan po ito ay pinapadala natin direct sa mga courier na nagke-carry ng more than 50 kilos. Pero napag-alaman natin na hindi nga ito po pwede dahil nire-reject tayo ng courier natin dito, which is JNT, nung ipinadala natin yung mga ganito kalalaki na size. Okay? Next, mga ka-best buys, starting po muna tayo ng generator na ito na kung paano siya i-start. So, mamaya yung ATS, kasi medyo madaming dugtungin siya kapag ito yung pinang-start natin. So, magkakaroon tayo ng separate video na isa-isa siyang bibidyohan. Okay? So, Sir Eugene, i-start po natin.
So press lang natin to. Echo off. Ito naman yung echo on niya. So mababa lang talaga mga ka-best buys or Sir Eugene. Ito po kasi kapag niloadan ninyo, tataas pa yung minor nito. Kaya po ito medyo mababa para mas mababa yung kinukonsumo niyang gasolina. Anyways, kahit mababa naman po yung minor nito, napaka-stable naman ang kanyang kuryente. So, patayin na po natin mga ka-best buys. Pipindutin lang natin. Yan. So, kung sa ating Phil King na 4,200, medyo matagal dapat yung press para pag umilaw na yung yung kanyang push button, saka lang natin i-release. Ito hindi, basta pinindot mo, mabubuhay siya. So, start ulit natin mga ka-best buys. Ayan. Yan po kadalasan ang nagiging sistema kapag mainit na yung generator. Sa second, kalawang start siya nabubuhay. Okay. I-echo off natin para mas ma-appreciate niyo yung echo on and echo off. Mas pino, pero mas malakas yung konsumo niyan. Stop na natin. Okay, so dito naman tayo sa ating remote start. Ayan, ang remote natin. Yan, sa ikalawa yan. Sa ikalawang start po yan. Kasi mainit na yung ating generator eh. Mag-half choke na lang kasi siya. I-off na po natin mga ka-best buys. Ayan. Ayan mga ka-best buys. Mga ka-best buys, itong generator na ito nga pala, di ba sabi ko sa inyo nung kanina na halos na sa kanya na rin inilagay lahat. Ito pong generator na ito mga ka-best buys, ang battery po nito ay lithium ion na rin. So hindi po ito katulad ng ating Phil King 4200 na lead acid. Ang battery po nito is lithium ion na din. Kaya napakahaba ng service ng buhay or nung service lifetime ng kanyang battery kumpara sa ibang generator dahil nga siya ay lithium ion. Napakalit lang nito mga ka-best buys, napakagaan pero lithium ion. Okay? So, test din natin yung kanyang manual start mga ka-best buys. So yun mga ka-best buys, kapag po tayo ay magma-manual start dito sa ating generator na to, kadalasan po kasi kapag mga fully automatic, tayo po ay nagcho-choke pa. So dito po tulad dito sa ating Phil King 4200, kahit po ito ay naka ATS, magcho-choke pa po kami ng manually dito sa loob. Ito hindi na mga ka-best buys, hihila na lang tayo ng ating manual start at mabubuhay na siya. So ganun po yung kalupit itong generator na to. So halos lahat na talaga ng convenience ay pinasok na dito sa generator na ito. Lahat ng available na pwedeng ilagay sa isang generator, nandito na po yan mga ka-best buys. So ang presyo nga pala ng ating Phil King 7500 ay 85,000 pesos. Kasama na po yung ating massive na ATS. So ang shipping fee po nito is shoulder ng ating mga kliyente. So si Sir Eugene na po ang mag-shoulder ng expenses ng shipping fee nito mga ka-best buys. Okay? So lipat na tayo mga ka-best buys dito sa isa na to. So yung pinaka-last. So ang ating Phil King 4200 inverter silent generator na with ATS ay mapupunta naman kay Sir Ronilo Lau dyan sa Davao Oriental. So Sir Ronilo, ito na po yung inyong generator. Siyempre, ang kanyang mga freebies.
dalawang male socket, isang ang spark plug remover, ang kanyang panel, ang kanyang manual. So itest na po natin ito, Sir Ronilo. Okay? So mamaya lahat yan i-load test po natin, pero ngayon i-start lang po muna natin. Ayan, Sir Ronilo. Nabuhay na po 227 volts. Ang hertz po dapat yan ay mga 60. Silipin po natin kung mag-60 siya. 60. And dapat 00 yan kasi hindi pa yan nagagamit. Ayan, 00. So, Sir Ronilo, at mga ka-Best Buys at mga buyers natin ito, start po natin yung generator sa pamamagitan naman ng ATS. Yun. Okay na. So mga ka-Best Buys, ito na yung setup natin ng ating 4200 na mapupunta kay Sir John Frey Opendo. So kailangan bago dumating talaga sa kliyente, makita natin mismo dito sa atin sa Best Buys Mindoro na gumagana yung ATS para walang hassle. So ngayon, ang susunod na step natin para ma-check natin kung talagang working siya, tatanggalin natin itong saksak dito sa main power and dapat mabuhay yung generator. And later, kapag naman binalik natin uli yung ating saksak dito, so ibig sabihin may power na ang ating main power, mamamatay dapat siya. So tanggalin natin mga ka-Best Buys. Silipin nyo rin pala yung transition ng ating ilaw kapag nagkaroon na ng kuryente galing sa generator at pabalik sa main line. Para makita ninyo kung talagang kung gaano kaganda yung pag-transfer ng ating ATS. So hugutin natin mga ka-Best Buys, ha. Ayan, so brown out na kunwari. So medyo mainit pa yung ating generator, kaya ikalawang start siya bago mabuhay. Silipin niyo mga ka-Best Buys yung pagpasok. Ayan, meron na. Ngayon, papatayin natin ulit yung generator pero hindi tayo mag-intervention sa kanila or hindi tayo mag-intervene. Kunwari, bumalik na yung power ng ating main line. So isasaksak po natin siya, no? Tira niyo po kung paano mag-flicker. Kung mag-flicker. Ayun, sakto-sakto. Switch na po siya. Ayan, namatay naman si generator. Ayan, so Sir John Frey, okay na po itong generator ninyo. Mag-load test na lang po tayo later. So gagamitin po muna natin itong ATS na ito doon sa kabila para malaman natin kung gumagana naman yung functionality ng ATS sa kabila. Yes, tayo pa na. So hindi pala naka-stop at saka naka-auto kaagad yung ating ATS, kaya nag-trigger agad siya mula nung naisaksak natin yung ATS cable. So gano'n siya ka-sensitive mga ka-Best Buys. So whenever na aalis tayo ng bahay at ayaw nating mabubuhay yung generator natin ng automatic, so ilalagay lang po natin yung ating settings dito sa ating ATS ng manual. Kung tayo naman ay may mga frozen goods o kaya meron tayong incubator o kaya may mga appliances tayo na dapat may power lagi, so kailangan naka-automatic naman yung ating ATS para automatic siyang mabubuhay whenever mawala ng kuryente kapag wala tayo. So
Ngayon nga po yung nangyari kanina, naka-automatic siya, kaya nag-trigger siya. Okay, ngayon, i-set up na natin siya. I-automatic na natin siya. And tanggalin natin yung reset. So, activated na siya. Ngayon, saksak natin to dito. Ayan. Ngayon. So, nahuli ulit tayo mga ka-Best Buys. Hindi pa pala natin siya na isasaksak, kaya nabuhay siya. So ngayon, buhay na yung kuryente, yun, namatay ngayon siya. Kasi na-detect ng ating ATS na may pumasok ng kuryente sa mainline, kaya nabuhay siya. Ngayon mga ka-Best Buys, magkaroon tayo ng normal flow, kunwari nag-brand out, and then silipin uli natin kung anong mangyayari. Dapat mabubuhay na si generator. Ikalawang start siya bago mabubuhay. Kasi mainit na siya, nag-start na siya kanina. Okay. So nabuhay na sa generator. Nagre-release dapat siya ng kuryente. Ayun. May kuryente na siya mga Best Buys. Ngayon, balik natin yung main line. Dapat mamamatay siya. Ayun. Halos hindi natin nakita yung pag-flicker niya, no? So, ganun mga ka-Best Buys, nag-work ang ating ATS, ano? So, nakita nyo kung gaano kaganda yung transfer niya, kung gaano kabilis yung pag-transfer from generator to main power. Almost hindi na didetect yan ng ating ilaw. So, ang mga sensitive appliances natin, napaka friendly din itong change over switch na to, yung ating fully automatic na to, dahil halos wala siyang downtime. So, split millisecond lang yung kanyang counts para mag-transfer. So, mga ka-Best Buys, itest naman natin yung mga loads nito para hindi na tayo pumasok sa, hindi na natin pagganahin yung ating load sa bahay. Mag-load test na lang tayo dito. I-set up natin itong ating full automatic naman ng ating 157,500. Right after this, mag-load test natin. So, ayusin po muna natin itong ATS natin. I-set up muna natin. So mga ka-Best Buys, ito na, naka-set up na yung ating malaking ATS, ano. At the same time, sinet up na rin pala natin yung ating LPG. So, kung makikita nyo mga ka-Best Buys, yung ating LPG is naka-connect na. And yung kanyang reference ay i-LPG na rin natin. So, bago pa lang po yan, ha. Hindi pa namin nabubuhay yan. Okay? So, kanina, ginamit namin yung gasoline fuel. Ngayon, gagamit naman tayo ng LPG fuel. So, tanggal na yung reset. Yung auto na lang natin. Naka-auto na. So, may ilaw na siya. Meron na siyang ilaw. So, ibig sabihin, may supply na sa ating bahay. Ngayon, kapag nawala ng kuryente, tatanggalin natin ito. Ayan. So, dapat matrigger na yung ating generator. Ayun. Dapat tumuloy siya. Ayan mga ka-Best Buys, ano? So, kung makapansin nyo, ayan. LPG na po tayo. Yung LPG natin, no? Connected na yan, no? Okay na. So, hintayin na lang muna natin na mag-supply siya ng kuryente. Mga ka-Best Buys, silipin naman natin kapag nag-transfer na siya from generator to main line. So magkakakurente na siya, bumalik. Mga ka-Best Buys, kung mapansin nyo may flicker kasi napakalaki ng mechanical switch sa loob. Ayan mga ka-Best Buys, oh, isipin nyo, kakaliwa siya
tapos kakanan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung senaryo dito sa loob. So, hugutin natin to. Tapos, silipin nyo yung pang-ikot nito. Lagyan natin ito para mas lalong makita. Ayun. So, kaya medyo mabagal yung ikot niya, no? Ulitin po natin. Ayan. Ganyan po yung senaryo. Tapos may konting flicker kasi mabagal siya eh. Napakalaki po kasi ng capacity nito, 100 amperes kumpara dito sa ating 5060. Okay? So, ngayon, last, ipakita namin sa inyo kung paano siya gumagalaw. Kasama yung pag-flicker nitong ating ilaw. Ayan. So, ganyan siya ka-best buys, ano? If ever na medyo magka-problema ito, pwede tayong mag-manual transfer gamit nito. Siguro nakita nyo kanina gumagano siya. Pwede rin natin i-ganyan ng manual basta isi-set natin ito sa manual mode. Ayun. So, ngayon, ihintayin na lang natin na mamatay yung ating generator. Medyo matagal po talaga siyang mamatay kasi medyo ang gusto po rito ay makapagpalamig siya ng husto bago siya mamamatay. Mga ka-best buys, para patunayan sa inyo na LPG talaga to, pag pinatay natin to, dapat mamamatay rin yung generator. Silipin nyo po ha. Ayan. Sinitch po natin yung kanyang LPG tank. Kaya, namatay din yung ating generator. So, ayan po mga ka-best buys. Ano? So, ngayon, mag-load test naman tayo sa kanilang lahat para makita ninyo kung gaano sila kagaganda. Okay? So, gagamit po tayo ng power tools. And, yun po yung magiging load. Doon ka muna. Doon ka muna, dipunggar ka. Doon ka muna, dipunggar ka.
maraming salamat Sir John Frey Upendo ng Baguio, Sir Ronilo Lau ng Davao Oriental, and Sir Eugene ng Negros Oriental. Maraming salamat sa inyo mga ka-Best Buys. Enjoy nyo rin po yung ating mga freebie na t-shirt. At para po sa inyong mga comments, suggestion, and orders, maaari po kayong bumisita sa aming social media account, ang aming Facebook, YouTube, and TikTok. And tumawag po sa amin directly sa aming hotline. Yan po, nakikita sa inyong screen. Maraming salamat mga ka-Best Buys sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro. And mag-ingat po tayo palagi.